again, we are going to study the Word of God. Turn your Bible in the book of John, chapter 8. John chapter 8. Babasahin po natin from verses number 12 to verse number 20. John chapter 8, 12 to verse number 20. Kung nakita na po, tayo po ay tumayo. Let's all stand please. Sa pagbasa po ng ating mga banal na kasulatan, whatever version you have, English or Tagalog, pwede po nating basahin. Okay? Nandiyan na ho ba kayo? Diyan sa screen, naririyan po ang ating talata. 12 to verse number 20. Okay, basahin po natin. Handa, basa. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, "Nagpapatutuo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patutuo mo." Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Bagaman ako'y nagpapatutuo sa akin din, ay totoo ang aking patutuo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon. Datapwat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paruroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman. Ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatutuo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo sa akin. Sa kaniyang nga'y kanilang sinabi, "Saan naroroon ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong nakikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama." Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabangyaman, nang nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po sa iyo. Sa umagang ito, meron kaming iyong salita, and we can again study thy words. And Lord, I pray that you help us. Bless us. At aming Panginoon, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo rin po ang iyong lingkod sa pagsasalita. Nawa nga po kayo'y aming maitaas sa aming buhay. At ito po aming dalangin at inihingi po ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Let's all be seated. Okay, ngayong pong umaga, ang atin pong paksa, our topic is growth, paglago sa kaalaman ng Diyos. Growth in the knowledge of God. Kalaguan sa kaalaman ng Diyos. Okay. So, katulad po ng nakasulat sa ating unahan, makikita po natin dito yung tema po natin for this whole year. Going deeper, growing stronger, and reaching higher. Yan po ang theme ng ating anniversary. So, sa madaling salita, ang challenge sa atin is about growth in our knowledge about God. At salamat po sa Panginoon sa mga bahaging ito. We are being encouraged by God and through the Bible that we ought to grow in the Lord. And I believe we ought to reach
that kind of condition in our life. Dapat nating maabot ang maturity, or we got to have enough knowledge about the things of God. Okay, so kumusta po ang ating kaalaman sa Panginoon ngayon? How is our condition in the Lord today? Kumusta po? Paano natin ika-classify ang ating buhay sa Panginoon as Christians? Are we grown up? Can we say we are already grown up in the Lord, matured in the Lord? Sana po ay maabot po natin ang ganyang bahagi ng ating buhay. Ngunit ang nakakalungkot po, marami pa rin po ang nananatiling mababaw sa Panginoon. Still baby sa kanilang pananampalataya. Napakahalaga po na tayo po'y lumago sa Panginoon. At nawa rin po mga minamahal ay huwag nating ipagkibit balikat yung ating paglago sa Panginoon, upang sa ganon ay maipakita po natin yung marapat na buhay para sa Panginoon. Katulad po ng ating tema sa taong ito, yan po ang ating hinahangad na masumpungan tayo sa ganong kalagayan. Kaya nga po ngayong umaga, yan po yung ating paksang papaksain. No, paglago sa kaalaman ng Panginoon, at atin po itong pag-aaralan upang makita natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. So dito po sa ating binasa, from what we read, ay mapapansin po natin dito ang katotohanan, yun pong idea tungkol sa growth in the knowledge of God. At yan po yung pinakikita ng ating talata. Pansinin po natin, let's observe our text this time. No, sabi po ng verse number 12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." So yan po yung statement ng ating Panginoon. But notice the answer of these people around him, the Pharisees. Ang sabi po ng mga Pariseo, sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, "Nagpapatutuo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patutuo mo." So makikita po natin dito ang statement ng ating Panginoon and the reaction of these Pharisees doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Anong reaction nila? Hindi totoo ang sinabi mo. Ngayon, ang tanong natin, bakit po mayroong ganoong reaction ang mga Pharisees? Why those Pharisees has that kind of reaction? Well, masasabi po natin, the reason of that is because of their ignorance, dahil po sa kanilang katotohanan kung sino ang ating Panginoon. So ito po mga Pharisees na ito, mga religious people na ito, they don't know the Lord Jesus Christ. Hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Okay? Sapagkat kung kanilang kilala ang Panginoong Jesus, kung kilala nila, hindi po sila magre-react ng ganung reaction against Jesus. Kaya nga po mga kapatid, spiritually, kung ang ating kaalaman sa Panginoon ay kapos, if our knowledge about God is narrow, short, okay?
ang atin din pong performance ng buhay ay hindi rin nagiging maayos. Katulad po ng mga Pharisees na ito. Sabi nila, ang iyong patutuo, your record is not true. Na? So sa buhay ng Kristiyano, kung ang ating knowledge about the truth of God is shallow, makikita rin po naman natin ang ating performance. So papaano ko kumikilos as Christians? Papaano ko ginagawa ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon? So alam po ninyo, ang pinaka-bottom line of that reaction is because of the shallowness about God. Ngayon, sino po ba ang ating Panginoong Hesus? Who is Jesus? Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan, John 1:29, the Lamb of God which taketh away the sin of the whole world. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. Genesis chapter 3, verse 15, alam po natin ito po ay prophecy about the Lord Jesus Christ's death, na ang sabi ng talata, iyong sasaktan ang kanyang sakong, at sabi kay Satanas, ngunit dudurugin niya ang iyong ulo. Yan po ang sabi tungkol sa ating Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, ganito po ang reaction ng mga Pharisees na ito, as I said, because of the shallowness of their understanding about God. Mga mananampalataya, ganyan din po ang nagiging reaction po natin pagka tayo mababaw sa Panginoon. Sa halip na magpasalamat ang mga Pariseo, kanilang kinukontra. They're acting against Jesus Christ. Instead of being thankful na ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, naririto yung kanilang sinasabi, your record is not true. You are fake. At alam po niyo mga kapatid, pag ang ating kaalamang espiritual sa Panginoon ay mababaw, ang ating din po namang magiging performance ay hindi maayos. Katulad ng mga Fariseyong ito. Totoo ba? Kaya po sa atin, kaya tayo nag-aaral nito para palaguin tayo sa kaalaman. Turuan tayo, i-encourage tayo sa mga katotohanang espiritual katulad ng hamon sa atin. Ang sabi nga po ng isang talata, but grow in grace. Dito sa Colossians chapter 2, buksan po ninyo mga kapatid. Colossians chapter 2, verses 6 to 9. We can see here the challenge of Apostle Paul or the prayer of Apostle Paul for these people. Ito po ang sabi ng talata. Kung paano nga na inyong tinanggap ang si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat, na nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So napakalinaw po ang statement.
hinahamon po dito tayo sa paglago sa kaalaman ng Panginoon. Hindi tayo dapat nananatili sa kalagayan nating mababaw sa Panginoon. Sa totoo po, pagka tayo po'y mananatili doon sa sinasabing shallowness in the faith, marami tayong pababayaang gawain ng Panginoon. Hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Ang tingin natin, wala namang kwenta yan. Hindi naman importante yan. Yun namang mga binabanggit ay hindi totoong mahalaga. So ano magiging reaction mo? Ganun ka lang. But if you understand clearly and if you have deep knowledge about God, that knowledge will encourage you, will push you to follow the will of God in your life. Now, tingnan po natin ang blessings of having the knowledge of the truth of God. The blessing of being grounded with grown-up faith in the Lord. Tingnan po natin sa ating text. Okay, ang sabi po ng ating Panginoon, John chapter 8. John chapter 8. Ang sabi po ng ating Panginoon sa verse number 12, muli ngang nagsalita sa kanila sa Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ano po yung blessing? What is the blessing in this text? Ang sabi po, I am the light of the world. Okay. So ano yung blessing? What is the blessing? That when we are grown up, if we have enough knowledge in the Lord, we will follow Him in our life and we will not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan po ang sabi ng talata. Kung tayo po ay malago sa Panginoon, ang ating buhay ay mapupuspos ng liwanag. Okay. Yan po ang sabi. Napakalinaw ng statement ng Panginoon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Okay. So alam po ninyo yung leading ng Panginoon sa atin? Maganda. Okay. Lahat ng kanya mga pangako, the purpose of God sa buhay nating mga Kristiyano is perfect. Inaakay niya tayo sa right path. Ang purpose niya, ma-enjoy natin ang ating buhay. Yun ang nakikita kong blessing dito ng Panginoon. If you will follow me, you will not walk in darkness. At alam po nyo, kung atin pong ipapaliwanag yung word na darkness, that represents yung lahat ng mga bagay na mga hindi mabuti. Things that are not good. Yan po ang nire-represent ng darkness. Isa sa mga kahulugan. Yung ikaw ay naliligaw ng landas, yung mga decisions mo ay mali. Yung mga iniisip mo sa iyong kaisipan ay mali. No, yan po ay isang masasabi nating kadiliman sa buhay mo. But, ang sabi ng Panginoon, if you will follow me, you will not walk in darkness. Amen? Alam nyo, minsan, hindi tayo makasunod sa Panginoon. Dahil iniisip natin na ang buhay natin ay hindi magiging maayos.
Hindi tayo magiging successful. Hindi natin magagawa yung mga bagay na kumbagay magpapaayos ng buhay natin. But actually, kung atin pong bubulayin, ang sabi ng Panginoon, if you will follow me, you will not walk in darkness. In other words, the guidance of God will be with you all the time. Therefore, you are safe in the arms of God. Aha. Pero tanong natin, kumusta po ang buhay natin? Paano natin pinatatakbo ang buhay natin? How do we run our life? Most of the time, based from our own desire. Aha. Kaya po yung blessing ay nawawala. Kaya po sinasabi natin, yung paglago natin, to become grounded in the knowledge of God is a great blessing to all of us. Amen? Yung malago ka sa Panginoon ay malaking biyaya sa atin ng Panginoon. So yan po ang isang bagay na nais ko pong banggitin. You will not walk in darkness. Your life will become joyful. Your life will become happy. Your life will be in the light of God. Okay? Kanina po meron ditong isang bisita. Aywan ko kung narito pa siya. Kinumusta ko siya. How is your life? How is your dad? How is your mom? No? Ang sabi nila, they are separated already. Ang sabi ko sa kanya, much better kung ikaw ay palaging a-attend. Sapagkat dito itinuturo namin ang Word of God na mag-i-establish ng iyong buhay. Binanggit ko sa kanya ang ilang bagay about the truth of God, about the Lord Jesus Christ, about salvation, about family, about personal life. Sabi ko sa kanya, if you will, Jesus is the foundation of life. Iniimbitahan kita, umattend ka uli, makinig ka. Nais ng Panginoon, ang buhay natin ay maging masaya, maging matuwid. Wala siyang purpose na ang buhay mo ay maging liko. Mga kapatid, ito po yung mensahe natin pong ipinapaabot ngayon. Just follow the will of God in your life and you will not walk in darkness. Kahit na Kristiyano tayo, alam nyo, marami pa ring pagkakataon sa ating buhay, meron tayong kanya-kanyang sariling direksyon, kaya nagkakaroon ng frustration sa ating buhay because we are doing our own desire. But the Lord Jesus said, follow me, and you will not walk in darkness. Okay. Verse 13, another blessing. Ang nakita ko po rito sa verse 13, na sabi po ng verse 13, sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, nagpapatutuo ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patutuo mo. The Pharisees therefore said unto him, thou bearest record of thyself, thy record is not true. So makikita po natin dito ang accusation of these Pharisees against Jesus. Your record about yourself is not true. Ngayon, ang tanong nga natin, bakit ganun ang attitude? Why they have that kind of attitude? Because they are lack of knowledge. Kung kayo po'y malago sa Panginoon, maganda ang inyong tutunguhin. Like these Pharisees, they are religious people, but they are lack of knowledge. Alam po niyo mga kapatid, kahit na tayo mga mananampalataya, but if we are not grounded in the knowledge of God, makikita rin po natin yung ating mga gagawin ay mali. Tingnan po natin ang Isaiah chapter 8, verse 20. Isaiah chapter 8, verse 20. Ang sabi po ng talata, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon
sa salitang ito. Tunay na walang umaga sa kanila. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Para magkaiba ang statement sa Tagalog at sa English. Ano po? It is because there is no light in them. Kaya nga po, kung ikaw ay nasa kadiliman, ano ang gagawin mo? Kaya nga po, ang mga Pharisees na ito ay ganito ang attitude, ay sapagkat ganito ang nasa kanila. Sila'y nasa kadiliman. Ngayon, tayo po ay mga mananampalataya, mga Kristiyano. Okay? Ngayon, kung wala tayong sapat na kaalaman sa katotohanan ng Panginoon, even ourselves, gagawa din tayo ng mga bagay na hindi matuwid. Liko sa paningin ng Diyos. Hosea chapter 4, verse 6. Ano po ang sabi ng Hosea chapter 4, verse 6? My people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At ang Israel po, kung ating titingnan ang kanilang buhay, hindi naging maganda, sabi po ng Hosea 4:6, because of their lack of knowledge. At yan po'y applicable hindi lamang po sa mga Israelites, kundi sa atin din pong mga mananampalataya sa panahong ito. Kaya nga po ang encouragement sa atin ay tayo po'y lumago sa Panginoon. Ngayon, ano po ang sabi ng Isaiah chapter 5:13? Tingnan po natin ang 5:13 ng Isaiah. Ito po ang sabi ng talata, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Kaya't ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag sa kasalatan ng kaalaman. Yan po ang sabi, for lack of knowledge, for lack of spiritual knowledge. Mga kapatid, as Christians, kahit na sinasabi natin, we are already Christians, saved, bound to heaven when we die. But I want you to know, if we have lack of knowledge, marami pa rin po tayong gagawin hindi ayos sa ating buhay. Okay. So naririyan po yung blessing, kaya po tinitingnan natin ito sa ganitong katotohanan. Yung katotohanan mayroong biyaya sa kalaman ng Diyos. Ano po ang sabi ng Matthew 17 verse 5? Ang sabi po ng Ama about Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Yan ang sabi. Pakinggan niyo siya, ito ang pinakasisinta kong anak. Pero hindi kilala ng mga Fariseo. Kaya sabi nila, hindi totoo yang patutuo mo sa iyong sarili. Mga kapatid, hanggat yung salita ng Diyos ay mababaw sa ating buhay, palaging ang kagustuhan pa rin natin ang ating susundin. Tama? Ganun pa rin po. Kaya nga po tayo nag-aaral ng sinasabing spiritual maturity, spiritual development upang ang buhay natin ay makapagpakita ng magandang ayos. Alam po nyo, ang dami nating mga problemang na-encounter sa buhay. And I know most of us, or maybe all of us, has problems. Tama? Ngayon, anong isasalag mo sa mga problemang ito? Okay? Gusto mo magkaroon ng life partner. Nabanggit na naman natin yan. Life partner. Ang sabi mo, wala pang dumarating. No? Parang si Abraham, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak. Anong taon nun? Mga nasa 70 na siya. Nainip. Kumuha ng ibang
O, kinuha yung kanyang katulong. Ano nangyari? Sabi nga ni Pastor Barrera, kung bakit tayo may problema ngayon is because of the wrong action, wrong decision. Mga kapatid, kung shallow ang ating knowledge sa Panginoon, gagawin nating patuloy ang mga gawain na hindi kalooban ng Diyos at ang ating buhay ay mapapahamak. Marami tayong problema. Ang iba'y walang pera. Ano gagawin ng iba? Tataya na sa wedding. Aha? Okay. Bakit niya gagawin yun? Because of lack of knowledge. Tama? Okay. Nagkaroon ng problema ang mag-asawa. Sabi nila, maghiwalay na lang tayo. Anong dahilan? Because of the lack of knowledge. Kulang ng kaalaman. Kaya nga po, mga kapatid, ang buhay natin, ini-encourage tayong lumago sa Panginoon. Meron tayong mga problemang kinakaharap. Hindi tayo exempted. Every day, sabi nga, palagi tayo makaka-encounter ng mga bagay na yan. But if we are grounded in the Lord, kaya nating lagpasan yun. No? Sabi nga ni Pastor Barrera, yung malakas na hangin ay upang paangatin ang agila ng mas mataas. Yung ating kapatid, Sister Minda, nung kwento niya ng isang, kailan yun? Nung kayo pumunta sa Saudi na biglang bumagsak ang eroplano about 6 meters? Ganun nga ba? O 3 meters deep? 5. Alam niyo kung bakit? Nawala yung hangin. Nagkaroon ng empty, no air in that area, kaya nag-drop 5 meters. Matatakot kayo nun. Akala nyo bumagsak na ang eroplano. Pero yung hangin kasalungat ng eroplano. But the more na maraming hangin lumulutang ang eroplano, the more na may mga problema, the more na nagiging strong tayo in the knowledge of God. But if we are not grounded in the Lord, napakadali nating matangay. That's why, mga kapatid, ang sabi po natin, meron pong blessing sa kaalaman sa katotohanan. Not like these Pharisees. Kaya nga po, mga kapatid, yan po ang challenge sa atin. Okay? Sabi ng Panginoon, saliksikin niyo ang kasulatan. Ito ang nagpapatutuo sa akin. Search the Scriptures. Ye Pharisees, search the Scriptures. Ito ang nagtitestify sa akin. And search the Scriptures, Christians, and that will help us to become grounded in the Lord. At hindi tayo masaswept away ng mga problema ng buhay. Okay. Verses 14 and 15. Pinag-aaralan lang po natin yung talata. 14 and 15. Ang sabi po ng 14 and 15, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagaman nagpapatutuo ako sa akin din, ay totoo ang aking patutuo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon. Verse 15, nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Anong blessing po meron dito? Okay? The blessing of right judgment. The blessing of right judgment. Okay. Ang sabi ng Panginoon, totoo ang hatol ko. Totoo ang sinasabi ko. Sa inyo, mali ang sinasabi ko. But I am telling you truth. Ako'y nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Pero wala kayong knowledge, kulang kayo sa kaalaman, kaya gayon kayo. Mga kapatid, again, halos isa ang flow ng ating sinasabi. Sa oras na wala tayong sapat na kaalaman sa buhay espiritual, sabi nga po, magtatatter ang ating spiritual life. Our life is like a man who is a drunk man. No.
lasing. Ganun ang mangyayari sa buhay natin. Mahihila tayo ng mundo. Susunod tayo sa agos ng mundo sapagkat mababaw tayo sa Panginoon. Ay sabi natin dito, going deeper, growing stronger, reaching higher. How can we reach that condition? So, tayo po'y nag-aaral ng bagay na ito. Sinasabi natin kanina yung preaching about Christmas, about the Lord Jesus Christ. It's very nice. No, talaga nakakahipo ng puso. Sabi ko nga, pagka hindi pa naligtas ang mga taong ito, aywan ko naman. No, ako'y nanduroy, ako'y umiiyak eh. Matagal na akong naligtas dahil nahihipo ang puso ko. Aywan ko kung kayo nahipo kanina. Nahipo ho ba kayo? Oo. So, yan po ang sabi ng ating Panginoon. Naririyan po yung blessing. You will come to the right judgment in your life about the truth of God. Yan isang bagay, napakahalaga po doon. Nabanggit ko na yung mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay sa ngayon. Anong trabaho ang tatrabahuhin ko? Yun bang ako'y hindi makapag-church? Pagka araw ng linggo, ano ang uunahin ko? Ako ba'y ipupunta sa mga kaibigan ko o ako'y sisimba sa church? But kung ikaw ay hindi malago sa Panginoon, ang uunahin mo ay ang kaibigan mo. Naunawaan po natin. Mga kapatid. Ang uunahin natin ay ang mundo. Sapagkat mababaw tayo sa Panginoon. So, sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Sabi niya dito, ang aking patutuo ay totoo. Okay, so magkakaroon po tayo ng sinasabi nating right judgment. Okay? Ngayon, ang sabi po ng Colossians, chapter 3, verses 1 to 6. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa taas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, hindi ka malago, ay uunahin ko mga bagay ng lupa. Uunahin ko ang mga bagay na makapagbibigay ng kaaliwan sa aking physical na buhay kaysa sa spiritual na buhay. Yan po ang nangyayari. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung ating pinag-aaralan, binubuksan ang mga paksang tulad nito upang maipakita sa atin na napakahalaga talaga ang paglago sa Panginoon. Okay, verse 16 to 18. Anong sabi ng talata? 16 to 18. Oo, ako'y humahatol. Ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatutuo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo sa akin. So dito po sa ating binasang talata, na blessing po naman kung tayo po ay grounded, if we have that grown-up knowledge about God, mapapansin po natin dito yung word na sent, that sent me. In verse 16, also in verse 18. Anong mapapansin po natin dito? Yun bang pagsunod ng Panginoon? Na? Siya'y sumunod sa Panginoon. Okay. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kahit nagaanong kahirap, kanyang sinuong. Okay. Ngayon, ito po yung ibig kong sabihin. Pag ikay lumago sa Panginoon, gagawin mo rin ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo, in the life which now I live in the flesh,
I live by the faith of the Son of God. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Bakit niya nagagawa ito? Dahil ng grounded faith. Malagong pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid, naririyan po yung encouragement sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Naririyan po ang instruction. Go ye into all the world and preach the gospel. Sa 3 weeks time, meron tayong evangelistic campaign sa ating church. Pero ilan yung nahipo sa atin at nagsikap makapagdala ng bisita? O ating ipinagkibit lang ng balikat ang bagay na ito at hindi natin nadarama ang panawagan? Kahapon naroon kami sa market. Meron kaming kinuha. Napakarami mga tao. Alam nyo, nasa isip ko, church. Ilang kaya ang Kristiyano sa mga taong ito? Ngayon, pag ikay hindi malago sa Panginoon, hindi mo iisipin ang kanilang kalagayan. Ni ang iyong mahal sa buhay, hindi mo bibigyan ng pansin. Pero pag ikay malago sa Panginoon, gagawin mo ang lahat ng bagay na yan. Okay. Verse 19. Again, narito po yung ignorance ng mga Pharisees. Ang sabi po ng verse 19, and they said unto him, where is thy Father? Jesus answered, ye neither know me nor my Father. If ye had known me, yet should have known my Father also. Okay, so narito po uli ang ignorance ng mga Pariseo at wala silang anumang nagagawang bagay na tama tungkol sa Panginoon. Alam po ninyo, ang ignorance gives to our life a great loss. Yun pong kamangmangan ay magbibigay sa ating buhay ng malaking kalugihan. Pero kung tayo po ay magiging malago sa ating Panginoon, yan po'y great gain. Yes. Malaking pakinabang yan. Sapagkat magkakaroon ka ng tamang handling sa buhay mo. You know how to handle your life. Mahirap ang buhay mo. Anong gagawin ko sa buhay ko? Ito ba'y gugugulin ko sa mundo o magtatapat ako sa Panginoon? No? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Inyong buksan yung Philippians. Sabi po ng Philippians chapter 2. Okay? Yung lahat ng sa akin ay pakinabang. Chapter 3. Okay, chapter 3. Chapter 3. Ang sabi po rito sa verses 6, 7, o 7 and 8, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Bagaman ang first application of that is about salvation, pero magagamit din po natin yan sa ibang bagay. Ano siya? Ano si Apostol Pablo sa inyong natatandaan? Sino siya? Siya po ay isang leader ng sundalo. Under him is about mga 1,000 soldiers. Kapitan siya. Siya po ay isang attorney. Leader siya.
Pero ang sabi niya, those things that for me is a great treasure, they are now to me nothing. Alam niyo mga kapatid, bakit niya nasabi ang ganitong bagay? Dahil po ng matibay at matatag na pananampalataya. Kaya po mga kapatid, pinag-aaralan natin ang bagay na ito, nang intensyon po natin ay lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. At hindi na po tayo manatiling baby sa atin pong pagkakilala sa Panginoon. So dito po sa ating talatang ito, salamat sa Diyos na mayroon pong ipinakitang katotohanan sa atin mula sa kanyang salita. 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 2, verse 2, as a newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Yan po ang sabi ng talata. Doon po sa Ephesians chapter 4, 14 to 18 to 16. Huwag na tayong maging mga baby pa na pahapay-hapay. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5, 12 to chapter 6 verse 1. Iwan na natin yung buhay na hindi malago sa Panginoon. Iwan na natin. Ang encouragement sa atin, tayo po ay lumago. Ayon, sa huli po, naririto nga po yung challenge. Paano po tayo lalago sa Panginoon? Mabilis lang po. Number 1, proper viewing about the knowledge of God. Proper viewing about the knowledge of God. Okay? So, ang ganda ng purpose ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, gusto kong kayo'y lumakad sa liwanag. Yan ang sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Tingnan niyo yung encouragement ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi po natin, as Christians, we got to have that idea. Proper viewing about growth in the knowledge of God. Magkaroon tayo ng tamang pananaw, mga kapatid, para hindi na tayo nananatiling baby. Upang sa ganon, maisagawa natin ang gawain ng Panginoon. Okay? Proper viewing, tamang pagkakita sa kalooban ng Panginoon. Yung mga alagad, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 12. Ito po'y nagagamit ko na sa mensahe. Ang sabi po ng mga alagad, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming natinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Bakit hindi sila nanghihina? Meron silang tamang view sa katotohanan ng Diyos. Okay? Meron silang tamang pananaw. Mga kapatid, ang tanong po sa atin, tama po ba ang pananaw natin sa bagay ng Diyos? Alam po ninyo, pagkatama ang ating pananaw sa bagay ng Diyos, hindi lang ang magiging intention ng buhay natin ay sumimba. Isa rin po sa magiging purpose ng pagpunta natin sa church ay sumamba. Mayroong mga taong nasimba, pero hindi nasamba. Okay? Oo.
narito lang sa church. Pero hindi sumasamba. Okay? At higit pa sa roon, ay magagawa natin ang maraming mga bagay. Kaya nga po ang encouragement sa atin, Romans 13, 11 to 14. Ano ang sabi ng talata? Basahin natin. Romans 13, 11 to verse 14. Okay. Ito po ang sabi ng talata. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay madilim na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sakbat ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Napakaganda pong talata. Napakagandang talata. Ngayon, tayo po'y narito pa sa lupang katawan. Nasa laman pa tayo. Meron tayong nature. Okay? Old nature and spiritual nature. At ang sabi, yung old nature, ang kanyang gusto ay palaging against God. The flesh lusteth against the spirit. Now, your spiritual life is not grounded. Ano ang gagawin mo kaya sa buhay mo? What will you do if your spiritual life is not grounded? I hope ang gagawin natin ay ang bagay ng mundo. Kaya nga po ang encouragement ay lumago sa ating Panginoon. Proper viewing. Number two, na kinakailangan po natin tungkol sa spiritual growth, purposeful vindication about Christian knowledge. Purposeful vindication to Christian knowledge. Yung talagang desisyonan mo. Yun yung idea ng purposeful. Huwag lang alaman mo, kundi gawin mo. Talagang nilalayon mo. Hindi ako mananatiling baby, immature about God. Gagawin ko ang bahagi ko upang maintindihan ko ang maraming bagay ng Panginoon. Upang sa ganon, kung dumating ako sa mga problema ng buhay, manatili pa rin akong nakatayo. Amen? Kaya nga po doon sa ating mga pag-aaral na yan, yung mga talatang binabasa natin, meron niyang sinasabi sa atin, maging purpose natin sa buhay natin ang Christian growth. Naalala ko po, nung buhay pa yung kabiyak ko, nagsisikap kami magsaulo ng talata, kasama ng buong pamilya. At yun din na sinabi ni Pastor Barrera, kung inyo natatandaan, magsaulo kayo ng maraming mga talata that will help you, that will guide you sa iyong gagawin sa araw-araw ng iyong buhay. But kung wala kang alaman sa Panginoon, empty ka, wala kang maalaalang katotohanan, anong gagawin mo? Kaya nga po ang sabi natin, for forceful vindication, itatayo mo talaga ng matibay yung katotohanan ng Diyos. Diyan po sa Acts chapter 2, 41 to 45, yung mga nagsisampalataya, ang sabi po ron, araw-araw ay nagsisipanatiling matibay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And because of that, they learned a lot about God
And they were able to contribute, to make sacrifice, great sacrifice about God. Why? Sapagkat sila'y lumago sa Panginoon. Amen? Alam nyo, minsan, binabasa lang natin ang talata. Kayo po ba'y dumating na doon sa puntos na yung talatang yon maisabuhay? O binabasa lang natin? Alam po ninyo, meron pong isang, dyan sa Laguna, developer ng mga subdivision sa Laguna, dating miyembro ni Pastor Laurina. Alam niyo ang kanyang giving, ang kanyang prayer sa Panginoon? Halos kanyang maabot. Bumagsak lang ang economy ng Pilipinas that time. Every month, or every week, or every month, hindi ko na matiyak, nagbibigay siya almost 1 million for the cause of God. Almost 1 million. Ngayon, sasabihin ng mundo, loko yan. Sira ang ulo niyan. No? Pero ito bang mga mananampalataya sa Acts, sira ba ang ulo? No. No. Ngayon, minsan sa giving natin, hindi tayo makapagbigay ng dapat nating ibigay sa Panginoon. What's the reason behind? We are not grounded about God. Kaya nga po, ang encouragement sa atin, lumago tayo sa Panginoon. Malawak ang nasasaklawan nito. Makikita sa ating buhay ang isang buhay mananampalataya. Bilang mananampalataya, ang tinutukoy ko po ang aking sarili, iniingatan ko po ang patutuo ko. Kung hindi ako lumago sa Panginoon, siguro wasak na ang buhay ko. At ito'y applicable sa ating lahat. Applicable sa ating lahat. So, yan po ang ating sinasabi, purposeful vindication to Christian knowledge. Magkaroon tayo ng ganong pagnanais. Doon sa Acts 17, 11, and 12, ang sabi, yung mga taga-Tesalonica, ay naging mararangal. Ano yun? Hindi naman mga taga-Tesalonica yun eh. Berea ba yun? Acts chapter 17, 11, and 12. No? Sino yung mga tao doon? Tingnan natin, 17, 11, and 12. Ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica. Okay? Mga taga-Berea nga po ito, doon sa verse 10. Okay? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Tingnan ninyo. And then verse 12. Kaya nga, marami sa kanila ang mga nagsisampalataya. Gayon din sa mga babaeng Grega na may mga kalagayang mahal at mga lalaki ay hindi kakaunti. Bakit sila nakarating sa ganong kalagayan? Sapagkat kanilang pinag-aralan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo ilalago sa Panginoon, makikita mo ang pagkilos na gagawin sa iyo ng Panginoon. Okay, so mga minamahal sa Panginoon, gawin po natin ang mga hamong ito sa ating buhay. Proper viewing, purposeful vindication tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. At magkaroon po tayo ng sinasabing kasiglahan. Okay, yung vivacity ng ating buhay. Maging masigla ang buhay natin. No? Maging alive tayo sa Panginoon. Magkaroon ng alertness, revive, alive. Yun po ang ibig sabihin ng vivacious, lively. Dapat maging alive ang buhay natin sa Panginoon. Katulad ng aking binanggit, sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 1, pagkakaroon nila ng ministeryong ito, hindi sila nanghina sa Panginoon. Church, ang encouragement sa atin, paglago sa kalaman ng Diyos. Let's pray. Panginoon namin Diyos, salamat po
Kami po'y may mga pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang inyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng mga katotohanan ito. Salamat, Ama. Tinuturuan mo kami. Hinahamon mo kami na huwag kaming manatiling baby sa aming pananampalataya. Katulad po ng mga isinisilang sa ibabaw ng mundong ito. Mayroong panahon na kami ay baby. But Lord, dumarating po sa sinasabing kami po ay grounded or matured sa aming physical na buhay. But that is also true sa aming spiritual na buhay, na hindi kami dapat manatiling baby sa aming kaalaman sa iyo, kundi kami po'y lumago at tumibay. Lord, I pray for this church. I pray for all of us. Help us to become grounded in the knowledge of God. Help your children. Tulungan mo po, Panginoon, kami. At nawa nga po, huwag kaming matulad sa mga Fariseyong ito. At sana nga po, Panginoon, mahamon kami ng iyong salita. Ang sabi ng Panginoon, kung kami lalakad sa iyo, ang aming buhay ay mapupuno ng liwanag, ng tagumpay, ng kasayahan, ng katatagan, na maraming mga bagay na tulad po nito. Aming Panginoon, kayo po ang aming inaasahan. Kayo po ang magpapala sa umagang ito. Tulungan mo po, Panginoon, kami na sana nga po mithiin namin ang paglagong ito sa iyo. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, kumusta ang buhay mo? What is the condition of your spiritual life? Are you still growing up in the Lord? Or pinakikibit-balikat mo lang ang bagay na ito? Ngayong umaga, kung naintindihan mo ang mensahe, kung nakita mo ang ilustrasyon ng mga Pharisees na ito sa iyong buhay, ngayong umaga, maaari kang humarap sa Panginoon. Lord, help me. Tulungan mo po ako. Palaguin mo po ako. Gusto ko pong magawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Amen. Diyan sa taas, sino man ikaw, nagnanais sa Panginoon, tumayo ka, manalangin ka sa Diyos. Salamat, Panginoon, pinapaalalahanan mo akong patuloy. Hindi dapat nananatiling ganito ang aking pananaw sa buhay. Lord, tulungan mo po ako. Panalangin mo ba yan? Yes. Tumayo ka sa harapan ng Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, sa iyong banal na kalooban. Huwag ako manatiling ganito na lang. Lord, napakarami mga taong wala pa sa iyo. Gamitin mo po ako, Panginoon. Meron pa po ba? Yes. Amen. Some more. Some more. Amen. Dakila po namin, Diyos. Salamat po. Tunay po, Ama, na napakabuti mo. Tunay po, Ama, na ang inyong salita ay napakahalaga sa aming buhay. Nag-aaral po kami, Panginoon, hindi po palipas oras lang ito. Kundi yung kami nga po, Panginoon, ay makaabot sa maturity ng aming spiritual na buhay upang ang bawat isa sa amin ay maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Lord, kayo nakakakita ng bawat isa. Tulungan mo po, Panginoon, kami. At idinadalangin ko po, Panginoon, silang mga nakatayo ay iyo pong katagpuin sa kanilang mga inilalapit sa iyo. At nawa nga po, isang araw ay makita nila ang kalooban sa kanila at kanilang ginagawa ang kalooban mo sa kanilang buhay. Purihin po, Panginoon, kayo sa inyong salita at ibinibigay po namin sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.